PNP officials. Yes sir, oo. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Nahibaw ko ana kay pag-abot nako dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan unsa ang kaso ug unsa ginabuhat sa kaso natin ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas ug mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay itong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongo. Mauna usa sa ila bago ako. Thank you. So yun nga mga kababayan, no, inamin po ngayon ni VP Sara Duterte na nasa listahan po siya ng ICC. Ayan, at pero yung sabi niya ay nasa huli po siya mga kababayan, no, sa listahan. Yung mga nauna sa kanya ay sina Senator Bato de la Rosa, si dating PNP Chief Albayalde at si dating officer in charge po ng PNP na si General Danao mga kababayan, at pati na rin po si IDG Chief or former IDG Chief na si General Karamat mga kababayan ang nauna sa kanyang listahan. Pati nga po si Senador Bongo ay nasama rin po sa listahan mga kababayan, no, doon sa ICC na susunod na hulihin. At nalaman daw po yan ni VP Sara mga kababayan dahil nung nandun po siya noong una ay okay naman daw, no, pinayagan naman siyang bumisita kay PRRD, pero nung nakailang balik na siya doon ay parang sinusulat or inaalam mga kababayan, no, yung pakay ni VP Sara, yung mga pinag-usapan nila doon ay inaalam daw ng ICC mga kababayan. So yun po yung kanyang sinabi, no, mga kababayan. At samantalang tingnan naman natin mga kababayan, no, na pinagkaguluhan po si VP Sara dito po sa Carcar City sa Cebu, yung kanyang muling pagbisita ngayon sa Cebu mga kababayan. Kasama niya po si Senador Amy Marcos na dinumog doon sa Carcar, no. Ito naman ay sa Carcar, no, hindi po doon sa unang araw na pagbisita niya sa Danao. Hindi po siya nakabisita dito mga kababayan sa southern part of Cebu, kaya ito dinumog po sila mga kababayan ngayong araw doon.
At yun po mga kababayan, no, talaga namang dinumog talaga si VP Sara mga kababayan sa Carcar City, Cebu, or kahit saan po siya nagpunta or magpunta ay talagang dumog ang tao mga kababayan. So ngayon kasama niya si VP Sara, o kasama ni VP Sara si Senadora Amy. Ayan, so kitang-kita ni Senadora Amy kung paano dumugin, no, si VP Sara Duterte mga kababayan. So nung nakaraang mga araw kasi nung nagpunta siya ng Cebu ay hindi siya nakapunta dito, no, sa Carcar. Hanggang ano lang siya, from Danao dumiretso ng Liloan din Toledo, tapos tumawid na po siya ng Negros Occidental, no, sa San Carlos. Kaya itong Carcar ay hindi na po niya napuntahan. So akala ko nga po mga kababayan nung time na yun ay didiretsuhin talaga niya papuntang south, no, hanggang doon sa Oslob or Santander, at doon na siya tatawid papuntang Dumaguete kaya or Negros Oriental. Pero sa Toledo pala siya nag start, no, patawid doon sa Negros Occidental mga kababayan. So ngayon ay nag-endorso siya doon mga kababayan, no, sa mga Team Duterte candidates sa Cebu. Yan, so nagkita po sila kanina ni o nagkita po sila doon ni Cebu gubernatorial candidate, no, pambato ng PDP, laban na si Pam Baricuatro mga kababayan. At ano pong inyong opinion mga kababayan dito po sa muling pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Cebu? Ayan, at pati na rin po dito sa kanyang ICC arrest mga kababayan, no, kasi sabi niya ay nasa listahan po siya. Ano pong masasabi niyo doon? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.